So, recap muna tayo. So sa Luke chapter 9 verses 51 to 62 na pag-aralan natin doon, yung seriousness ni Jesus Christ sa kanyang misyon. Sabi niya doon, he set his face toward Jerusalem. Ibig sabihin, decided siya sa gagawin niya sa cross. No turning back kahit alam niya na doon siya ay pahihirapan at eventually mamamatay sa cross para sa ating mga kasalanan. Ngayon, naisipan niyang dumaan sa Samaria papuntang Jerusalem. Sadly, hindi siya tinanggap ng mga Samaritans dahil papunta nga siya sa Jerusalem to worship. At natakil natin sa ating last Bible study kung bakit hindi siya tinanggap ng mga ito. Dahil dito, na-trigger sina James and John, kaya gusto nilang paulanin ng apoy ang village na nag-reject kay Jesus Christ. But Jesus rebuked them, showing that his mission was not to destroy people, but to save souls. Along the way, 3 lalaki ang na-encounter ni Jesus. Ang paniniwala ng majority ng mga Bible scholars na hindi fully nag-commit ang mga ito kay Jesus Christ dahil challenge sila ni Jesus sa kanilang sincerity. At napag-aralan natin ang cost of discipleships. It requires total commitments and undivided loyalty. So if you decided to follow Jesus, you shouldn't look back. Tulad ng isang nag-aararo, hindi ito matatapos kaagad kung palingon-lingon ito sa kanyang pinanggalingan. Ganon din tayo. Wala tayong ma-accomplish para sa kingdom ni Christ kung palingon-lingon tayo sa ating pinagmulan. Kung namumuhay pa din tayo sa mundo. So after Luke chapter 9, where Jesus calls us to full commitment, dito naman sa Luke chapter 10, makikita natin na isusugo niya ang mga committed disciples niya sa isang mission. Sa verses 1 to 2, yung first passage natin, Jesus chose 70 disciples para isugo niya ahead of him to prepare the heart of the people. As sa second passage naman, verses 13 to 16, ibinigay ni Jesus Christ ang judgment warning sa mga cities na nag-reject sa salita ng Diyos. So ngayon, dito na tayo. Jesus sends out the 70. So after these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Yung phrase na after these things, ibig sabihin, yung pag-send out ni Jesus sa kanyang 70 disciples ay nangyari pagkatapos ng last event sa chapter 9. Yung pag-challenge ni Jesus sa 3 would-be disciples niya. Pero bago siya dumiretso sa Jerusalem, para sa kanyang last Passover, the Lord appointed 70 others also. Kaya ang sabi dito ay also, dahil hindi sila ang unang inappoint ni Jesus Christ para mangaral ng salita ng Diyos. Kung natatandaan nyo, sa first part ng chapter 9, isinugo ni Jesus Christ ang 12 apostles, and he gave them power and authority to cast out all demons, to heal all diseases, even raise the dead, and most importantly, to tell everyone about the kingdom of God. Ngayon, pumili naman siya ng 70 sa mga disciples niya sa mission na ito. Sa ibang version, kung mapapansin nyo, kung ibang version ang gamit nyo, 72 ang nakalagay na number dito. The number doesn't matter, okay? Hindi naman ang salita ng Diyos ang mali, kundi yung mga nag-translate nito. Tandaan nyo, the original New Testament was copied by hand for hundreds of years. At nasa 6,000 ang bilang ng New Testament Greek manuscripts. At sa ibang manuscripts, ang nakasulat ay 70 at sa iba naman ay 72. So parehas na mababasa sa mga early manuscripts ang dalawang numbers na ito. Kaya both got preserved in different translations. Does this mean the Bible has an error? The answer is no. So these are what we call textual variants, minor differences in copies. None of these variants change the core meaning or doctrine. Whether 70 or 72, the emphasis is that Jesus' mission is for his followers to bring the gospel to all people.
So whether 70 or 72 man yan, hindi naman nagbago ang meaning ng verse na inaaral natin. The point is the same. Jesus is sending disciples to represent God's mission to all nations. So going back to setting 70, makikita natin dito na alam ni Jesus, kakaunting panahon na lang ang natitira sa kanya. Kaya intentional si Jesus Christ na daanan ng mga bayan na hindi pa niya napupuntahan. Kaya pumili siya ng 70 disciples na mangunguna sa kanya sa mga bayang ito. Ngayon, hindi natin alam ang dahilan kung bakit 70 ang pinili ni Jesus Christ na isugo. Dahil hindi sinabi ng author, okay? Wala tayong mababasa sa Bible kung bakit 70 ang pinili niya. Maaring nakabase ito sa dami ng mga towns na kanilang pupuntahan. Pero ang sabi naman ng iba, nakaparallel daw ito sa 70 elders ng Israel sa time ni Moses. Mababasa yan sa Numbers 11 verses 16 to 17 and 24 to 25. Maaari ding nakabase daw ito sa bilang ng Sanhedrin, ang ruling council ng Israel na pinangungunahan ng high priest na may 70 members. Kaya nga ang paniniwala ng karamihang scholars, 70 ang isinugo dito at hindi 72. Anyway, hindi tayo sure doon, kaya iwan na lang natin sa Panginoon yun, okay? So Jesus chose 70 disciples and sent them 2 by 2. If you notice, Jesus sent them in pairs. Bakit tigdadalawa? Bakit hindi na lang isa-isa or tatluhan? Una, kaya hindi isa-isa dahil gagamitin silang witnesses ng salita ng Diyos. At sa Old Testament law, required that on the evidence of 2 or 3 witnesses, a matter shall be confirmed. Nasa Deuteronomy 19, verse 15 yan. So God required 2 or 3 witnesses para maging valid ang isang testimony. Hindi sapat ang testimony ng isang tao lang. Kasi madaling gumawa ng kwento or accusation. Kailangan may confirmation mula sa ibang tao na totoo ang sinasabi mo. Kaya dito sa inaaral natin, pinadala ni Jesus yung 70 disciples in pairs, dala-dalawa, for the same principle. Dalawa silang magpapatotoo sa bawat tao na pupuntahan nila. Hindi lang isang tao. Mas credible, mas matibay ang pag-witness nila about sa kingdom ni God kung dalawa sila. So parang sinasabi ni Jesus dito sa mga tao sa pamagitan ng mga disciples na hindi ito gawa-gawa lang. Hindi ito opinyon ng isang tao lang. Ito ay tunay na mensahe mula sa Diyos at may dalawang saksi para magpatotoo sa inyo. Ganyan din ang ginawa niya noong isugo niya ang 12 apostles, he sent them in pairs also. So pangalawang biblical na dahilan kung bakit dala-dalawa silang isinugo, because the Lord in His wisdom knew they would be able to support and encourage each other. A principle Solomon stated in Ecclesiastes 4 verses 9 to 12. Pakibasa, Ate Hana. Naka-mute ng mic mo, Ate Hana. 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. If one falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, 2 people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but 2 can stand back to back and conquer. 3 are even better, for a triple braided cord is not easily broken. So naipaliwanag mabuti ni Haring Solomon dito ang dahilan kung bakit maganda ang dalawa kaysa isa. Pero mas maganda sana kung tatlo, kaso sa verse 2 mababasa natin doon na kulang nga ng mga ngaral or servant sa ubasan ng Diyos. Kaya ang pinakamaraming bilang sa bawat grupo na pwedeng ipadala ay tigdadalawa. Kung tatluhan silang isusugo, konting bayan lang ang maaabot ng salita ng Diyos. So Jesus sent the 70 in pairs before him to prepare the place for him, to every city and place where he himself was about
to go. So most likely nangyari ito sa lugar sa Judea at sa bandang east ng Jordan sa may Perea. At itong pagtataon to town na ito ni Jesus ay matatapos sa pagdating niya sa Jerusalem para sa Passion Week, kung saan mangyayari ang crucifixion, resurrection, at eventually ascension niya. So itong 70 disciples na ito ang mangunguna sa mga lugar na pupuntahan later on ni Jesus Christ. Para silang mga forerunners like John the Baptist. They will prepare the way for Jesus like advanced messengers, announcing that Jesus is coming. It was spiritual preparation, proclaiming the kingdom of God, calling people to repentance, and showing signs of God's power. And in the following verses, magbibigay ng instructions si Jesus Christ sa dapat at hindi dapat gawin ng mga alagad niya. Dito muna tayo sa verse 2. Then he said to them, "The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Una, tignan muna natin ang ibig sabihin ng harvest dito. So what does harvest mean here? Biblically, harvest can mean two things. Depende sa context, okay? So ang unang ibig sabihin ng harvest sa Bible ay salvation. Gathering people into God's kingdom. Basa natin yan sa John 4, verses 35 to 38. Pakibasa, Kuya Nathan. You know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. The harvesters are paid good wages. And the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. You know the saying, one plants, another harvests. And it's true. I sent you to harvest where you didn't plant. Others had already done the work. And now you will get to gather the harvest. So ito yung pangalawang definition ng harvest, okay? Ng ibig sabihin ng harvest. Ito yung unang ibig sabihin ng word na harvest sa Bible. At yung pangalawa namang ibig sabihin ng harvest sa Bible ay judgment. When God separates the righteous from the wicked. Magbasa natin una sa Matthew 13:39. Pakibasa. Gavin, can you please read it? The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. The harvest judgment is the end of the world, and the harvesters are the angels. Okay, so kung babasahin siya at palitan nyo yung harvest na judgment, the judgment is the end of the world. Okay, and next, sa Revelation 14:15. Pakibasa, Kuya Ian. Then another angel came from the temple and showed to the one sitting on the cloud, "Swing the sickle, for the time of harvest has come. For the time of harvest has come, the crop on earth is ripe." So kung mapapansin nyo, hindi na mga tao ang nag-harvest dito sa judgment time, kundi mga angels na. Dahil sila ang kasama ni Jesus na magse-separate sa mga wheat and weeds or believers and unbelievers sa end times. So, anong harvest ngayon ang tinutukoy dito sa Luke chapter 10? Ang ine-emphasize ni Jesus dito sa inaaral natin ay about salvation. Though may kasama ding judgment ito para sa mga magre-reject sa gospel. The harvest here refers primarily to salvation, God gathering people into His kingdom. Since Jesus said He came to save sinners, but it also carries the warning that rejecting Jesus' message leads to judgment. Kaya sa pagsasabi ni Jesus Christ, the harvest truly is great, ibig sabihin, many people are ready to hear the gospel, repent, and believe. But the sad reality, even today, even sa time natin ngayon, the laborers are few. Konti lang ang nagtatrabaho sa ubasan ng Diyos. Kakaunti lang ang willing to deny themselves, take up their crosses daily, and follow Jesus.
Kaya ang pag-harvest, ang ginamit ng imagery ni Jesus dito dahil gusto niyang iparating sa mga bumabasa ang matinding pangangailangan ng workers na willing to bring in souls sa kingdom ni God. Na nakita natin last week na naghahanap ng mag-harvest si Jesus Christ. Ang problema, hindi fully committed na sumunod sa kanya yung tatlong na encounter niya. Gusto nila on their own terms, not on Jesus' terms. Kulang na kulang ng trabahador si Jesus. Di ba mas mabilis matapos ang pag-aani kapag maraming umaani? Ganon din dito sa vineyard ni God. Mas madaming makakarinig ng salita ng Diyos kung maraming willing magpagamit sa Diyos para ipayag ang magandang balita. Kaya ang sabi ni Jesus, therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Makita natin dito, the mission begins with prayer. Alam nila ang kakulangan nila, pero magre-rely sila sa provision ni God. That the Lord God would raise up people to evangelize the lost. That the Lord of the harvest would send out laborers into His harvest field to rescue people from the coming judgment. Ang tanong ko ngayon, who is the Lord of the harvest? Ang sagot, the Lord of the harvest is God Himself. Ultimately, Jesus. Dahil si Jesus Christ, ang Savior, and at the same time, ang Judge. Dahil ibinigay sa kanya ng Diyos Ama ang authority to execute judgment. Pakibasa, Ate Chloe. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, and He has given Him authority to judge because He is the Son of Man. So meron pa niyan sa 2 Thessalonians 1 verses 5 to 10. So Jesus owns the harvest, yung mga souls ng mga tao. And He is the one who sends out workers, like yung mga disciples, yung mga missionaries, at ganun din tayo, okay? Hindi natin kailangan lumayo or pumunta sa ibang lugar para magamit ng Panginoon. Kahit ngayon, di ba? Tingnan mo, magkakaibang lugar tayo. Merong nasa Oman, merong nasa Australia, may nasa UAE at nasa Pilipinas. Pero nagagamit pa rin tayo ng Panginoon. So walang excuses, okay? So yan, ginagamit niya tayo. Pwede rin tayo magamit ng Panginoon to labor in His Father's vineyard. So this is the paradox and wonder of the gospel. Kapag sinabing paradox, it is seemingly contradicting pero parehas na tama, okay? Kaya ito naging paradox because the judge, which is si Jesus Christ, siya mismo ang nag-command sa mga tao niya to pray para mas maraming harvesters ang dumating para maraming sinners ang makarinig ng gospel at maligtas sa kanyang judgment. Siya ang Savior and Judge, so siya ang Lord of the harvest, and yet sinasabi niya, pray to the Lord of the harvest. Kaya para itong paradox, okay? So the Lord in His compassion desired to save people from His coming wrath and judgment through the prayers of His people. Baka ang tanong nyo, siya pala ang Lord of the harvest. So bakit kailangan pang magdasal? Bakit hindi na lang niya gawin? Since siya naman ang Lord of the harvest. Ang sagot, una, to show dependence on God. Tinuturuan sila ni Jesus dito na dumepende sa Diyos Ama. This mission isn't human-powered, but spirit-powered. By praying, the disciples acknowledge that only God can raise true workers. Pangalawa, to align their hearts with God's mission. When we pray for workers or sa mission ni God, our hearts start caring about God's mission. Prayer changes us before it changes the situation. Pangatlo, to teach humility. Instead of thinking they can do it on their own, the disciples learn that they must ask God for help. And lastly, to involve them in God's plan. Jesus invites them into partnership with Him. By praying, they become part of the process, not just passive followers.
Tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 3 verse 9 and 1 Corinthians 6 verse 1 na tayo daw ay co-workers ni God. At sa Philippians 1 verse 5, sinabi niya doon na katulong tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng magandang balita. In other words, Jesus is teaching the disciples to learn that the harvest is God's work, not theirs. Prayer is the starting point because workers are not just sent by men, but raised up and sent by God. This also reminds us that ministry isn't about working for God alone, but about working with God. Kailangan lagi nating tandaan na dapat kasama natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Isama natin siya sa pamamagitan ng dasal, yung pagdarasal natin sa Kanya. Okay, ibig sabihin, pag nagdarasal tayo, hinahumble natin ang sarili natin before the Lord and nagpapasakop tayo sa Kanya. At nagtitiwala tayo kung ano man yung gagawin niya doon sa ating gagawin, okay? Or doon sa misyon na pinapagawa niya sa atin. Dahil siya naman ang nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng ginagawa natin. So hindi man lahat tayo ay tinawag para magturo or mag-preach or mag-evangelize sa ibang lugar, but we can all pray. At hindi mo kailangang maging bihasa sa Bible para makapagdasal. If you have a personal relationship with Jesus, then you can pray that God would send people to the harvest field. Pray for the missionaries, preachers, teachers, and for everyone na ginagamit ni Lord sa kanyang ubasan. At huwag niyo din kalimutan to pray for the lost souls na nangangailangan ng salvation. Pray na bigyan sila ng spiritual understanding ni God sa pamagitan ng Holy Spirit. Sabi nga sa James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang righteous person na tinutukoy dito ay hindi dahil sa kanyang mabubuting gawa, kundi dahil sa righteousness ni Christ na nasa kanya. Kaya ang tinutukoy dito ay lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ. Lahat ng totoong disciples ni Jesus Christ ay righteous sa paningin ng Diyos at pinapakinggan ng Diyos ang kanilang mga dasal kung ito ay naka-align sa kanyang divine will. And in verse 3, ang sabi niya, go your way. Behold, I send you out as lambs among wolves. Sa pagsasabi ni Jesus, go away, ibig sabihin this is urgent. Walang time for delay or extensive training. Dahil months away na lang ang cross dito at marami pang lugar ang kailangang marinig ang gospel and be prepared to receive Jesus when He arrives. Since part naman na ng kingdom ni God ang 70, kaya sapat na yung nalalaman nila patungkol sa kaligtasan na kanilang ibabahagi sa ibang tao. Though mahalaga ang training at pag-aaral in evangelism and apologetics, pero kung wala ka nito, hindi excuse iyon sa mga believers para hindi sila magamit. Nakita natin yan sa lalaking na possess ng evil spirit sa town sa dun sa saan kasi yan? Gerazin. Sa Gerazin na pinagaling ni Jesus Christ, di ba? After siyang pagalingin ni Jesus, he sat at Jesus' feet. Ibig sabihin, tinuruan siya about sa kingdom ni God. At sa verse 38, nakiusap siya na isama siya ni Jesus. Pero ang sabi ni Jesus sa kanya sa verse 39, pakibasa, nandyan ba si Sofia? Wala yata si Sofia. Sophia, you read. Okay. Return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. Okay, so nakita niyo, baka wala pang isang araw ang pagtuturong ginawa sa kanya ni Jesus Christ, and yet nagamit na siya sa kingdom ni God. So ganoon din ang mga disciples ni Jesus noon at ngayon. Kung may salvation kang tinanggap, may maibabahagi ka sa iba. Kung wala kang maibahagi, maaaring wala pa ang buhay ni Christ sa'yo. Wala pang salvation, okay, na nangyayari sa'yo. Maaaring hindi ka pa kabilang sa kingdom ni God. Dahil wala akong nakita sa Bible na totoong followers ni Christ
nananahimik lang. Even yung mga takot na sina Nicodemus at Joseph of Arimathea ay lumantad noong mamatay si Jesus Christ. At gaya ng ginawa niyang pagbibigay warning sa mga apostles nung isugo niya ang mga ito, binalaan din niya ang 70 about the hostility, hatred, and danger they would face. He reminded them kung gaano ka-dangerous ang mission na ito. Kaya sabi niya, "Behold, I send you out as lambs among wolves." So following Jesus means facing danger and opposition. And he reminded them that they are lambs among wolves. Dito sa mission nila na ito, para silang mga inosenteng tupa sa gitna ng mga lobo. Ibig sabihin, dapat maging aware sila na sila ay mahina tulad ng mga tupa. Without their shepherd's protection, sila ay madaling mapahamak. This shows they need to be humble and rely on God fully for their protection at hindi sa kanilang sariling lakas. Kaya napakahalaga na hindi sila dedepende sa sarili nilang kakayahan and power, kundi sa shepherd nila na si Jesus Christ. At sa verses 48, makikita natin that in this mission, they need to trust God's provision tulad ng 12. Dito muna tayo sa 4. Carry neither money bag, knapsack, nor sandals, and greet no one along the road. So Jesus tells them to travel light and trust God's provision. Tulad ng 12, the Lord did not allow the 70 to take any extra provisions for their journey, such as a money belt, bag, and sandals or shoes, but fully trust God na siya ang magpo-provide sa lahat ng pangangailangan nila sa pamagitan ng mga taong tatanggap sa magandang balita ni Jesus. At tulad ng mga apostles, hindi ito permanent command, okay? Kundi temporary lang ito bilang training lang nila. Because the pattern for future ministry would be different. Tulad ng nasabi ko sa ating previous studies. At ang message na dala ng 70 disciples would make people respond in one of two ways. Either accept the message and be at peace with God, or reject it and face God's judgment. No middle ground. At ang bilin pa niya sa kanila was to greet no one along the road. So sa ating hindi Hudyo, hindi natin makuha ang ibig sabihin ni Jesus dito. Maaari natin itong ma-misinterpret at isipin natin na parang ang rude naman ng itinuturo ni Jesus sa kanila, no? Pero ang mga disciples, dahil sila ay mga Hudyo, alam nila ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito. Hindi ito isolated case, okay? Kahit sa Old Testament, may mababasa tayo na ganito. Example, nung utusan ni Elisha ang kanyang tauhan para ipatong ang kanyang tungkod sa batang namatay na nasa 2 Kings chapter 4 verse 29. Pakibasa, sino bang nandito? Pakibasa, Ate Hana? Elisha said to Gazi, "Tuck your cloak into your belt. Take my staff in your hand and run. Do not greet anyone you meet, and if anyone greets you, do not answer. Lay my staff on the boy's face." Nakita nyo? Kahit sa Old Testament, kapag urgent ang ipinapagawa sa tao, binibilinan nila ito na huwag babati. So Jesus wasn't teaching his disciple to be rude. Hindi yun ang intention ni Jesus dito, okay? Dahil ang greetings sa kultura nila ng mga Hudyo ay hindi simpleng hi or hello or handshake lang tulad ng ginagawa natin. Ang greetings sa mga Hudyo were long formal, time-consuming na rituals like bowing, kissing, exchanging blessings, asking about family, and even sharing a meal. Kaya nasabi ni Jesus dito, don't greet on the road because it would slow down the mission. Example nito sa Genesis 18 verses 1 to 5. Yung ginawang greetings ni Abraham sa 3 men, sa 3 lalaki na dumadaan doon sa lugar nila. When he saw them, he ran from the entrance of the tent to meet them. He bowed to the ground.
Then inimbitahan sila na tumuloy sa kanyang tent na malugod namang tinanggap ng mga ito. Then he washed their feet and prepared a meal for them. Sa Genesis 33, verses 3 to 4, yung ginawang pagbati ni Jacob kay Esau. Jacob bowed to the ground 7 times before Esau. Sa Exodus 18, verses 5 to 12, yung ginawa namang pagbati ni Moses sa kanyang father-in-law. He bowed low and kissed him, and then dinala niya ito sa kanyang tolda at nagkamustahan sila. So itong klaseng greetings, itong ganitong greetings, okay, ang gusto ni Jesus na iwasan nila. Dahil maantala ang kanilang lakad kapag ginawa nila ito. So Jesus didn't want them to get distracted or to delay the mission. He wants them to focus on their mission. Bukod doon, hindi naman sila isinugo to build networks of support or depend on friendships for provision. Their trust was provision and protection, kaya dapat na mag-rely sa human connection. At higit sa lahat, nakita natin kanina sa verse 2 that the harvest was ready and there was no time to waste. The gospel was too important to be slowed down by social customs. So in other words, Jesus told them not to greet on the road because the mission was urgent and they needed to stay focused on God's work instead of getting caught up in lengthy social traditions. So dito na tayo sa verse 5. But whatever, verses 5 to 6, but whatever house you enter, first say, peace to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest on it. If not, it will return to you. Ang instruction sa kanila was to look for a house where someone was open to God's message. Yung open siya, natanggapin, okay? Yung good news ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang Prince of Peace. At ang pinaka-greetings nila sa bahay na pupuntahan nila ay peace to this house. So parang cue ito para malaman kung ang nakatira sa bahay na ito is for God or against God. Because a man of peace was someone ready to hear and accept the gospel. In other words, the gospel message would find a home with him. Kung yung tao na yon ay son of peace, okay? Tulad ng sinasabi ni Jesus sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kapag narinig nila yon, yung tao na yon, tatanggapin niya ang gospel. Kaya nga ang sabi dito, if a son of peace is there, your peace will rest on it. The family will welcome the gospel and blessing will remain. The message of God would take root on that person. Ito yung good soil sa parable of the soils na namunga ng marami. Magkakaroon na ngayon ng eternal peace with God ang tao na tumanggap sa message na dala nila at magiging kabilang na siya sa kingdom ni God na mangyayari lang through Jesus Christ, the Messiah. Tandaan nyo ito, kids, okay? Lahat tayo ay itinuturing na enemy ni God dahil sa kasalanan. Kaya nahiwalay tayo sa Kanya. Naputol ang ating relasyon sa Diyos sa pagpasok ng kasalanan. At magkakaroon lang ng peace with God or reconciliation sa Diyos kung tinanggap natin ang sacrifice na ino-offer ni Jesus Christ para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa Romans 5 verses 1 to 10. Pakibasa, Kuya Vrix. Kaya ngayon, itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tsak na ililigtas na tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. So, ibig sabihin, magkakaroon lang tayo ng totoong relasyon kay God kung tinanggap natin sa ating buhay si Jesus Christ. Yun ang good news, okay? At ito ang sinasabi ni Jesus sa John 3, that we must be born again. Born of the Spirit. Ibig sabihin,
born from above. If not, kung hindi niya tinanggap yung message, yung gospel, kung hindi tinanggap ng mga taong pinuntahan nila, ang dalang message ng mga disciples, yung ino-offer nilang peace, it will return to you, sabi ni Jesus Christ. So this expression signifies rejection. Sa ganitong sitwasyon, the 70, tulad ng ginawa ng 12, were not to waste any more time with the rejectors, but to go somewhere else. Tulad ng turo ni Jesus sa Matthew 7, verse 6. Pagibasa, Ate Ces. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagit sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Applicable din ito sa atin ngayon, okay? Kung iniinsulto na ng taong sinesharean nyo ang Panginoon or ang salita niya, huwag nyo nang sayangin ang oras nyo sa tao na yun. Instead, move on and share the gospel sa ibang tao. Ngayon, kung tinanggap ng may-ari ng bahay ang mensaheng dala nila, ang sabi ni Jesus Christ, and remain in the same house, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his wages. Do not go from house to house. So binawalan sila ni Jesus na magpalipat-lipat ng bahay. Kung saan sila unang tinanggap, then they should remain in the same house, eating and drinking such things as they give. In other words, Jesus wants them to be content with God's provision. Huwag silang choosy. Bawal ang choosy, okay? Kung servant ka ni God, kung missionary ka, bawal maging choosy. Napakahirap nito, kids. Lalo na sa mga taong mapili sa pagkain or maselan sa higaan or kung hindi sanay sa mga toilet na hindi kalinisan. Actually, may narinig akong testimony about sa isang missionary na nagpunta daw siya sa Pilipinas. At doon, alam niyo kung anong pinakain sa kanya? Pinakain siya ng balot. Ako nga, hindi kumakain ng balot eh. Siyempre, first time niyang makita, no? Dinescribe niya pa talaga yung balot. Sabi niya, alam niyo yung balot? Sabi niya, itlog siya na may sisiw sa loob. Tapos yung mga tuka, may feather pa. Sabi niya ganon. So, siyempre, nakakadiri, di ba? Ako nga, hindi ko nakakain yun, kahit Pilipino ako. Pero, naalala niya daw ang verse na ito. Kaya nasabi na lang niya, Lord, have mercy on my soul. Kaya hindi biro mga kids, okay? Hindi biro ang maging missionary. Kaya nga kung gusto mong sumunod kay Jesus, you must deny yourself. Hindi pwedeng ang gusto mo ang masunod, kundi dapat sumunod ka sa ipinag-uutos sa'yo ng master mo. So kailangan nilang tanggapin ang ino-offer na libreng pagkain at matutuluyan. For the laborer is worthy of his wages. So what does Jesus mean here? Doon sa pagsasabi niyang the laborer is worthy of his wages. The disciples, kabilang na dito ang mga missionaries, full-time pastors, gospel workers, they are welcome to receive support, not as a price for the gospel, but as God's way of providing for them. Sa time ni Jesus, ito yung pagpapakain sa kanila at pagbibigay ng matutuluyan. Kaya nga sa verse 4, the disciples were told not to bring extra supplies because God would provide for their needs sa pamamagitan ng mga taong tumanggap ng salita ng Diyos. Pero hindi ito yung yung sapilitan na paghingi or yung igigil trip mo ang tao para tulungan ka. Hindi ganoon, okay? Kundi kusang loob na pagtulong ang tinutukoy ni Jesus dito. Sa time naman natin ngayon, yung mga full-time pastors, missionaries, and gospel workers, madalas monetary support ang natatanggap nila. Meron silang monthly salary because their work is spiritual labor. At gagamitin din naman nila ito para sa kanilang pangangailangan at pangangailangan ng pamilya nila. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na tayo ay tumutulong sa pangangailangan ng ating iglesia. So ang gusto ni Jesus ay huwag silang mahiya na tumanggap ng tulong mula sa mga taong tumanggap ng gospel because ministry is a noble work.
Pero hindi sinasabi ni Jesus dito na gagamitin nila ang ministry para magpayaman, okay? The gospel is never for sale. So the idea is, God's worker deserves support, and receiving it is proper and biblical, but ministry must never be about money. Kung anong tulong ang inabot sa'yo, yun ang pagkasyahin mo. Then inulit na naman ni Jesus ang sinabi niya kanina in a different way. Ang sabi niya, do not go from house to house. Dito, di ba, sinabi niya sa una, and remain in the same house. So ngayon, dito, inulit niya, do not go from house to house. They shouldn't jump around looking for better benefits. Kailangan matuto silang makontento sa pinrovide ni God sa pamamagitan ng mga tao. They must accept food without complaint. Kahit hindi pa ito yung gusto nilang pagkain. Bukod sa dapat silang makontento sa provision ni God, ang isa pang dahilan kung bakit inulit-ulit ni Jesus na huwag silang magpalipat-lipat ng bahay ay dahil ayaw din ni Jesus na ma-associate sila sa mga false teachers or traveling teachers na palipat-lipat ng tinutuluyan. Dahil gusto nila sa comfortable at mayaman na tahanan so they can take advantage of as many people as possible. Kung susunod ang mga disciples niya sa instructions ni Christ, makikita ng mga tao na iba sila sa mga false teachers. Mananatiling intact ang kanilang integrity at mapapatunayan nila na sila ay sincere at totoo ang message na dala nila. Kung minsan kasi, ito yung nakakalungkot, okay? Kung minsan, nire-reject ng tao ang salita ng Diyos, hindi dahil may mali dito, kundi may mali sa character ng nagdadala nito. Sira ang integrity, walang credibility dahil after sa money. Tulad ng mga false teachers noon at ngayon. And in verse 8, whatever city you enter and they receive you, eat such things as are set before you. So inulit na naman ni Jesus yung sinabi niya kanina. Ibig sabihin, mahalaga na sundin nila ito. In contrast to the false teachers, itong mga disciples, hindi dapat sila mag-demand ng payment sa kanilang ministry or mag-expect ng special treatment. Like mag-demand ng gusto nilang pagkain. Like for example, gusto ko lechon or steak. Mahirap na tahanan lang ang nag-welcome sa'yo. Paano ka bibigyan ng lechon, di ba? Or gusto mo sa maayos na matutuluyan. Gusto mo i-ano ka pa ng hotel. Wala naman pera yung nagpatuloy sa'yo. Though sinasabi niya kanina that a laborer is worthy of his wages. Pero tulad ng sabi ko kanina, dapat makontento sila sa kung anong kaya lang ibigay ng mga tao. And if they stayed in a Gentile home, kung halimbawa ang siniharan nila, napuntahan nila ay isang pagano, hindi Hudyo, okay? Dapat i-disregard nila ang Jewish dietary law. Since Jesus had already declared na ang lahat ng pagkain ay malinis, kaya maaaring kainin. Pakibasa, Ate Aliyah. Don't you understand either? He asked. Can't you see that the food you put into your body cannot defile you? Food doesn't go into your heart, but only passes through the stomach and then goes into the sewer. By saying this, he declared that every kind of food is acceptable in God's eyes. At tulad ng 12, Jesus also gave the 70 the power to do miraculous things. Dito sa verse 9, sabi niya, and heal the sick there, and say to them, the kingdom of God has come near you. So their message is confirmed by miracles, like healing the sick. And in verse 17, it indicates that they also receive power to cast out demons. Dahil sabi niya dito, then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. So itong kakayahan nila na ito, to heal the sick and cast out demons, ay temporary lang din, okay? Hanggang sa duration lang ng kanilang mission dito. Because these miraculous signs serve to authenticate their message, katulad ng mga apostles, dahil hindi pa naisusulat ang New Testament dito. Sa time natin ngayon, hindi na natin kailangan ng miraculous signs para maniwala tayo na totoo ang gospel, dahil kumpleto na ang canon of scripture.
Ang salita ng Diyos ang nagwi-witness mismo sa atin sa pamagitan ng Bible na totoo ang ginawa ni Jesus Christ sa cross bilang pagbabayad sa ating mga kasalanan. And the message they proclaimed was that the kingdom of God has come near because the King, Jesus, was present. God's rule and authority becomes visible on earth through Jesus' teaching, miracles, and salvation. So this was an invitation to respond sa message na dala ng mga disciples. People had the chance to repent, believe, and enter into God's kingdom through Jesus Christ and receive the blessings of the kingdom like peace with God and salvation. But it also carries a warning. Kung nireject nila si Jesus Christ, nireject din nila si God at ang mapabilang sa kingdom niya. Kaya judgment was also near. So in other words, the kingdom of God has come near means God's rule has arrived in Jesus. People must choose, accept His reign, and find peace, or reject Him and face judgment. And in verse 10, but whatever city you enter, and they do not receive you, go out into its streets and say, the very dust of your city, which clings to us, we wipe up against you. Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near you. Siyempre, alam naman ni Jesus na hindi lahat ay positive sa message na dala nila. May mga magre-reject din ito. Pero ang bilin niya sa kanila, they shouldn't fight back or argue or force their way in. Instead, they will make a symbolic act. They will go out into its street and say, the very dust of your city, which clings to us, we wipe up against you. This was a public pronouncement of judgment sa mga nag-reject kay King Jesus at sa kanyang kingdom. Wiping off or shaking off the dust of their feet was a Jewish gesture. Di ba napag-aralan natin na ang turing ng mga Hudyo sa mga Gentiles ay marumi? So kapag dumaan sa lupa ng mga Gentiles sa mga Hudyo, bilang tanda na ayaw nilang dalhin sa lupa ng Israel ang karumihan ng mga Gentiles, pinapagpag nila ang alikabok na kumapit sa kanilang mga sandals as a sign of separation. Dito naman sa inaaral natin, yung pagpagpag ng alikabok sa kanilang mga sandals ay parang sinasabi nila na we are not responsible for your ways. We separate ourselves from you. This action signified that the disciples were not carrying the guilt of the town that rejected the gospel. Ibig sabihin, yung mga bayan na tumanggi sa message ni Jesus, sila mismo ang may pananagutan sa naging desisyon nila at hindi ang mga disciples. Because their responsibility ends with sharing the message. But for one last time, sabi ni Jesus Christ, after nilang i-pronounce ang judgment, kailangan nilang ipaalala sa mga rejectors that the kingdom of God has come near them. Kaya sa next phrase, ito ang sasabihin nila bago nila iwan ang lugar na iyon. Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near you. This was a final call to those who had rejected the King. Despite their rejection, makikita natin dito yung heart ni Jesus, no? Hindi nila masasabi na hindi nila narinig ang salita ng Diyos. Dahil kahit nireject na sila, tignan mo, di ba? Pinapaulit pa rin ni Jesus Christ sa kanila. I-remind sila that the kingdom of God has come near them. At bilang isang faithful servant ni Christ, a gospel presentation must include not only the promise of heaven, but also the threat of judgment and hell. Actually, mas maraming beses pa ngang binanggit ni Jesus Christ ang hell kaysa heaven. Dahil hanggat maaari, ayaw niya na mapunta ang kaluluwa ng mga tao doon. Pero hindi ipipilit ni Jesus ang sarili niya sa mga taong ayaw sa kanya. Tandaan nyo, kids, our salvation is a gift from God. Ephesians 2 verses 8 to 9. Pero ang regalo, kung hindi mo tinanggap, ay hindi mapapasayo.
Kung binibigyan ko ng diamond ring si Ate Hana pero hindi niya ito tinanggap, sa akin pa rin yung diamond ring na yon. At hindi na pa sa kanya dahil tinanggihan niya. Ganoon din ang salvation, okay? Kung tinanggihan mo ang ino-offer na salvation ni Jesus Christ, hindi niya ito ipipilit sa'yo. At sa verse 12, makikita natin ang nakakatakot na kasasapitan ng mga taong nag-reject sa gospel. But I say to you that it will be more tolerable in that day for Sodom than for that city. Ang gustong sabihin ni Jesus dito, sa judgment time, yung mga bayan na nag-reject sa gospel ay makakalasap ng mas matinding parusa kaysa sa mga tao ng Sodom. Bakit ang city ng Sodom ang ginamit ni Jesus dito? Para ikumpara kung gaano kabigat ang kasalanan ng mga nag-reject sa gospel na dala ng mga disciples. Ang Sodom lang naman ang winasak ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy at asupre dahil sa kanilang matinding kasalanan. Historically, Sodom was infamous for homosexual sin, violence, and lack of hospitality. Mababasa yan sa Genesis 19. Ang sabi nga ni God sa Sodom at sa kanyang kalapitbayan sa Gomorrah. Pakibasa, Ate Faith? So the Lord told Abraham, I have heard a great outcry from Sodom and Gomorrah, because their sin is so flagrant. At dahil sa sama ng mga tao dito, winasak ito ng Diyos sa pamamagitan ng fire and brimstone. Pero ang sabi ni Jesus dito sa inaaral natin, na mas matindi daw ang parusa ng mga nag-reject sa gospel kaysa sa parusa ng mga taga-Sodoma. Wala na yung lugar na to, hindi na nag-e-exist dahil sa sama ng ginawa nila. Pero ang sabi ni Jesus Christ sa Judgment Day, mas matindi ang malalasap ng mga taong nag-reject sa gospel. Bakit? Because of the principle, to whom much is given, much is required. Nasa Luke 12 yan, verse 48. Pakibasa, Ate Rain. Nandiyan ba si Ate Rain? Si lang, Kuya Ian. But someone who does not know and then does something wrong will be punished only lightly. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. So, the more someone knows God's truth and still rejects it, the more serious their judgment. Because greater knowledge equals greater accountability. Yung mga bayan na nag-reject sa mga disciples niya at sa message na dala nila ay matindi ang malalasap na parusa sa Judgment Day kaysa sa wicked city of Sodom. Dahil hindi naranasan ng Sodom ang naranasan ng mga Jewish towns na ito. Narinig nila ang salita ng Panginoon at pinatotohanan ito sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya. Yet nireject pa din nila si Christ. Kaya mas matinding parusa ang naghihintay sa kanila. At ito ang reality, kids. Kayong nandito ngayon sa Bible study natin, narinig nyo ang gospel. Narinig nyo ang salita ng Panginoon. Pero kung hindi nyo fully sinurrender ang buhay nyo kay Christ, sinasabi ko sa inyo, mas matinding parusa ang naghihintay sa inyo kaysa sa mga tao sa Old Testament na hindi nagkaroon ng ganitong klaseng pag-aaral. Though hindi natin nakita in flesh si Jesus Christ o nasaksihan ang mga miracle na ginawa niya, pero nagkaroon na ng pangalan at persona ang Savior na ipinangako ng Diyos sa Old Testament as si Jesus yun. Ganon din, iniwan niya sa atin ng Bible, ang salita ng Diyos na siyang nagwi-witness sa atin patungkol kay Jesus. Hindi ko kayo tinatakot, okay? But this is serious, kids, okay? Dahil eternal life nyo ang nakasalalay dito. Kaya tulad ng sabi ko kanina,
mas madaming beses pang pinris ni Jesus ang hell kaysa heaven dahil nakakatakot ang mararanasan ng mga taong mapupunta dito. And in verses 13 to 16, Jesus pronounces woes or judgment warnings sa mga lugar that had already witnessed His miracles, hear His message, but still refuse to repent. Kaya ang title ng ating next passage ay Woe to Unrepentant Cities. Sabi dito sa verse 13, Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. So dito kinontrast naman ni Jesus ang Chorazin and Bethsaida sa Old Testament cities of Tyre and Sidon. Wala masyadong mababasa patungkol sa bayan ng Chorazin, okay? Maliit na village lang ito, malapit sa Capernaum, the headquarters of Jesus' Galilean ministry. At ang Bethsaida naman ay ang hometown ni Andrew, Peter, and Philip na mababasa sa John 1, verse 44. Malapit din ito sa Capernaum. Dahil malapit sila sa headquarter ni Jesus Christ sa Capernaum, kaya naman ang mga tao dito ay siguradong familiar at narinig nila ang message and miracles na ginawa ni Jesus, pero hindi nila ito tinanggap. Their rejection of Him prompted the Lord to pronounce woe or judgment on them. At ang shocking truth sa sinabi ni Jesus ay ito, For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes. Itong Tyre and Sidon, katulad ng Sodom and Gomorrah, ay kilala din sa pagiging evil. Isaiah 23 and Ezekiel 28 prophesied the judgment that fell on them. Pero ang sabi ni Jesus, kung ang mga cities daw na ito ay nakita ang mga himawa niya na nakita ng cities of Chorazin and Bethsaida, sila ay magre-repent. Because putting sackcloth and ashes is a symbol of deep mourning or grief, repentance, and humility before God. It is an outward sign of inner sorrow. Example, sa Jonah 3, verses 4 to 6. Pakibasa. Gavin James. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days, and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God as a fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, and covered himself with sackcloth and sat down in the dust. Sa succeeding verses, mababasa doon na naglabas ang hari ng decree na lahat ng tao, maging ang mga hayop, ay magfa-fasting, and both people and animals must be covered with sackcloth, and everyone was called urgently on God and forsake their wicked deeds. And in verse 10, mababasa doon na pinatawad ng Diyos ang mga tao dito sa Nineveh. So kung narinig ng mga taga-Tyre and Sidon ang message ni Jesus at nakita ang mga hiwagang ginawa niya, yung mga himalang ginawa niya, ganyan ang gagawin nila. Tulad ng ginawa ng hari at ng mga tao sa bayan. Sila ay magre-repent at sila ay patatawarin ng Diyos. Kung tatanungin nyo ang mga Hudyo kung anong city sa Old Testament ang most evil, Tyre and Sidon plus Sodom and Gomorrah would have been at the top of the list. Yet dito sa inaaral natin, dahil sa pag-reject sa katotohanan and refusal to repent and trust Jesus Christ, people in Chorazin and Bethsaida will face more severe judgment than those wicked Gentile cities na hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya naman, nasabi ni Jesus, but it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. Makikita natin dito ang pagiging just ni Jesus Christ dahil nakabase ang judgment sa ginawang kasalanan ng mga tao
at hindi sa kasalanang namana natin kina Adan at Eva. At ito pa ang isang mahirap tanggapin na katotohanan. Mas maraming religious people na nasa hottest part ng hell. Hindi dahil sila ay pumatay, nangalunya, or nagnakaw, kundi dahil ni-reject nila si Jesus Christ as their Lord and Savior. Kaya they don't possess the life of Christ na siyang way para mapabilang sa kingdom ni God. Basahin natin 1 John 5. Pakibasa, Kuya Nathan. Nandito ba si Kuya Nathan? And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Si Christ lang ang magbibigay sa atin ng eternal life. Hindi ang ating religion, hindi ang pagsisimba natin, hindi ang pagbabasa natin ng Bible or pag-attend ng Bible studies, hindi ang pagiging masunuring anak or pagiging generous. Though lahat yan ay mabuti, okay? Don't get me wrong, lahat yan ay mabuti. Hindi ko sinasabi na masamang gawin ng mga yan. Pero, kung ang mga yan ang pinanghahawakan mo para sa iyong salvation, para sa iyong kaligtasan, para mapatawad ang iyong mga kasalanan, sorry to say this, kids, walang salvation doon. Walang eternal life doon, okay? Kung wala sa iyo ang buhay ni Christ, wala kang eternal life. At hindi ka kabilang sa kingdom ni God. Medyo mabigat ang ating pinag-aaralan ngayon kasi kailangan yung marinig ito. Dahil ito, ang gospel is about salvation and judgment. Hindi mo pwedeng ibigay ang good news nang hindi sinasabi ang bad news. Kaya nga, I beg you kids, surrender your life to Jesus, our Lord and Savior. Okay? As sa verse 15, babalingan naman niya ang home base ng kanyang ministry, ang bayan ng Capernaum. Ang sabi niya, and you, Capernaum, who are exalted to heaven, will be brought down to Hades. So maraming prideful dito sa lugar na ito. Kaya nasabi ni Jesus, and you, Capernaum, who are exalted to heaven. Dahil sa pride and false security, kaya naisip nila na sila ay highly favored, secure, or spiritually superior sa iba. Iniisip nila na okay na ang standing nila sa Diyos dahil sa zeal nila sa law na ibinigay kay Moses plus yung mga man-made laws nila at ang pag-adhere nila sa kanilang tradisyon. Akala nila sapat na iyon para maging right ang standing nila with God. Pero ang sabi ni Jesus, akala nyo lang yun. You, Capernaum, sabi niya, will be brought down to Hades. Yung pride nila sa kanilang religion ang magdadala sa kanila sa punishment sa hell. Because Hades in this context means hell. Hades generally refers to the place of the dead, but when it is contrasted with heaven, it can only refer to hell. Tulad ng sabi ko kanina, Capernaum was Jesus' home base during his ministry. Ang mga tao dito sa Capernaum had heard his teaching and repeatedly witnessed the countless miracles he performed, like healing the paralytic sa Mark 2, verses 1 to 12, casting out demons sa Mark 1, verses 21 to 28, and teaching in their synagogues. Sa kabila ng lahat ng nasaksiyan at narinig nila, marami sa Capernaum ang hindi rin nagrepent or sumampalataya kay Jesus. Though hindi natin mababasa sa Bible na pinersecute ng mga taga doon si Jesus Christ or naging hostile sila sa Kanya. Pero ang nakakalungkot, they just merely tolerated Him. Ibig sabihin, hinayaan lang siya, pero hindi rin sila interested sa message na dala niya. Hindi nga lang outright ang ginawang pag-reject sa Kanya, pero tulad ng sinasabi sa John 2:24 na alam ni Jesus ang nasa puso ng lahat ng tao, kaya dito winarningan sila na sa hell din ang patutunguhan nila, katulad ng cities of Chorazin and Bethsaida dahil sa pag-reject sa Kanya. At sa last verse, parang encouragement naman ito sa mga disciple ni Jesus Christ. Ang sabi niya,
He who hears you, hears me. He who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects him who sent me. Ang ibig sabihin ni Jesus dito, your mission is my mission. Ganon din sa ating mga Christians ngayon. Yung mga taong nakinig at tinanggap ang message ng mga disciples, tinanggap din nila si Jesus Christ at ultimately, ang kanyang Ama. At yung mga taong nag-reject sa kanila, ang totoo, ang nireject nila ay si Jesus Christ. So people's response is not just to the disciples, but to Jesus and God Himself. So may example tayo dyan, okay? Nung nagpakita si Jesus kay Apostle Paul, or kilala din sa pangalang Saul, bago ito naging Christian, yun ang tawag sa kanya, Saul or Saul sa Tagalog. Ang tanong sa kanya ni Jesus sa Acts 9, Saul, Saul, why do you persecute me? Wala na si Jesus dito sa lupa by this time, okay? Nasa heaven na siya. Ang pine-persecute ni Apostle Paul ay yung mga Kristiyano. Pero ang sabi ni Jesus, why do you persecute me? Dahil lang sino mang kumakalaban sa atin nang dahil sa salita ng Diyos, nang dahil sa gospel, hindi sa personal reason, okay? Nang dahil kay Jesus Christ at sa kanyang gospel. Actually, ang kinakalaban nila ay si Jesus Christ at ang nagsugo sa kanya, ang Diyos Ama. The disciples represent Jesus and Jesus represent the Father. To reject God's messengers is to reject God Himself. Ganon din sa time natin ngayon. Ganon din sa atin. If you reject my message, yung shinare ko ngayon sa inyo, you reject God. Dahil messenger din ako ni God. So napakagandang encouragement ito sa atin, okay? We don't have to take rejection to heart. Dahil hindi naman tayo ang nireject nila, kundi si God. Kaya we can remain faithful and trust God with the result. So ano ngayon ang takeaways natin? Una, the gospel mission is urgent. God is still calling us today to be part of His mission. Sharing Christ is urgent dahil hindi natin alam kung kailan darating si Christ or kung kailan papanaw ang tao. Kaya kailangan bago man lang lumisan sa mundo na ito ang mga mahal natin sa buhay at kaibigan, sharean natin sila ng magandang balita ni Kristo. Next, the messenger represents Christ. As Christians, we carry Christ's authority. How people respond to us is really a response to Jesus. Kung tinanggap nila ang gospel na ibinahagi natin, tinanggap din nila si Jesus Christ na nasa atin. And our job is to faithfully share the gospel and not force the result. Dahil hindi tayo ang nagsisave, okay? Nagtatanim lang tayo. At dahil nire-represent natin si Christ, napakahalaga din na bantayan natin ang ating pamumuhay. Dahil baka nagbibigay pala tayo ng dungis sa pangalan ng ating Savior dahil sa klase ng pamumuhay na mayroon tayo. And lastly, greater light means greater accountability. Jesus rebukes Chorazin, Bethsaida, and Capernaum because they witnessed His works yet still refuse to repent. Same din sa time natin ngayon. The more we know about God, the greater our responsibility to respond. Rejecting Jesus after hearing His truth brings heavier punishment. Kaya nga ang dasal ko para sa inyo mga kids, na hindi lang pumasok sa itang tenga yung narinig nyo ngayon at lalabas sa kabila, kundi nawa mag-penetrate ito sa inyong mga puso at mamunga ng pagpapalang spiritual sa inyong mga buhay. So dito nagtatapos ang ating lesson for today. Thank you for listening. To God be all the glory. God bless everyone.